Claire Castro to Harry Roque, don't be source of fake news. Ayan ang sabi ng ating pinakamamahal na Yusek, no, doon sa kanyang press conference. Pero parang wala namang sinabing ganun eh. Ang pagkakasabi, para hindi naman ikaw nagiging source lagi ng fake news. Parang ganun. Parang iba naman, nag-iba na rito eh, ano eh. Wala to, ano to. Yung Inquirer, no? Ano sabi dito? Manila, Philippines, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro on Wednesday advised former presidential spokesperson Harry Roque to ensure that he does not become a source of fake news. At a briefing, Castro issued a clarification after Roque criticized her recent remarks on her personal YouTube account in which she said that a fugitive should not be assisted by the Philippine Embassy's department agents. Ayaw! Iyan po ang problema. Ano ba sa ito? Si Atty. Claire yata nagsabi nito. Sabi dito ni Atty. Claire, oh. Iyan po ang problema. Mahirap po kasi kapag nagkakaroon ng twisting of facts kung napapanood at nadidinig po ni Harry Roque ng buo ang ating content. Ang totoo po, nag-umpisa ito sa isang content sa ating YouTube channel. Dati parang madaling kuhanin si Atty. Claire eh. Nang nag-circulate po ang larawang ito, mas minabuti ko pong makausap at magtanong mismo kay Secretary ng DFA, si Secretary Tess Lazaro. Dahil nakita natin, ito ay hindi po nais na magkaroon o magpahid ng anumang akusasyon kay Ambassador Luli. Yun! Shoutout sa mga Clear ha. Siyempre, isa na rin tayong sigang certified naka-clear. So, yan Hindi, ito kasing si ikaw din kasi Harry Roque. Alam mo kung anong problema sa'yo? Babakla-bakla ka eh. Ay, hindi. Ibang problema pala. Ibang problema yun. Hindi naman problema maging bakla. No? Ang problema, pag yung mataba ka na, tapos mahilig ka pa sa mataba. Matagal nang purveyor of fake news yang si Akla. Yun nga eh. No? Biruin mo, no? Ako kasi napanood ko nung diniscuss ni Atty. Claire. Kaya maraming nag-cut nung Maraming nag-cut talaga. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Maraming mga nag-cut na parang dun lang. Tapos marami rin naggawa ng mga quote card na sinasabi na nakita daw ni Atty. Claire na yun nga na magkasama. 3 years ago daw. Sabi ko, kayo talaga mga DDS na kupal, para kayong mga tanga lahat. Gagawa kayo ng kabalbalan, no? Tapos, ibibake nyo kunyari yung taong gusto nyong biktimahin. Ngayon, kahit hindi nyo, kahit hindi kumagat sa pain nyo, gagawa pa rin kayo na pinansin kunyari yung... Tapos, i-debunk nyo. Ang matindi dyan, ang gumawa, ikaw isa ka sa mga kilalang personalidad na DDS na mahilig maglinis ng tubo. Sabi, dyan daw sa daig umuwi ka na kasi bakla, hindi daw sila galit. Tago ka ng tago, para ka namang magpapaawa pa yung mga yan, di ba? Ganyan yung mga galawan na ito, mga Tapos, ikaw na yung mali. Babaliktarin ka na. Ang matindi dyan, ang kapal talaga ng mukha na ito mga to kung paano mambaliktad. Talagang ikaw na yung mali. Huwag magkanlong. Ay, iba sa huwag kang tumulong. Tanga. Yun.
Iba yung ano, pag sinabing kanlong, huwag kang magkakanlong. Akala siguro ibang klaseng kanlungan na yung ano eh. Iba yung ganong kanlong. Huwag yung kanlong na may ineksyon. Di ba? Ito kasi nasa isip nito yung ibang kanlong eh, yung may ineksyonan eh. Walang ineksyonan dapat. Ba't hindi ko nakikita si ano? Si Boss B. Dito sa ano? Nandyan siya. Nag-chat siya eh. Oh. Maling kanlo. Ibang kanlong yung nasa isip mo kagad eh. Kaya yun ang sinasabi ko eh. Kaya ang hirap sa'yo, bakla ka eh. Okay naman yung mga ibang bakla eh. Nakarinig ka lang ng kanlungan, nakala mo kung ano na. Oh. Akala pagka yung diabetes may ineksyonan, gusto nagdala na ng lalaking taga-ineksyon. Malibog kang bakla. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Di ba? Ano rin eh, talagang iba rin ang diskarte mo eh. Oh. Piruin mo. Na sabi ni Atty. Craig, kanlong, akala kanlong na may injection ng tapos diabetes, kailangan ng para ng ineksyon sa diabetes, nagdala ng masil-masil na ano eh, na taga-ineksyon. Akala kung anong ineksyon. Ang hilig mo sa injection na ganyan ah. Gagong to. Hindi, pero napanood ko nga yun eh. Natawa na nga lang din ako eh. Kasi parang, sabi ko, tas din nakita ko yung post ni Roque. Sabi ko, pucha, obvious naman 2023, ang taba mo dyan eh. Turoke. Naturok eh. Akala kung anong turok yung ano eh. Ang hilig mo magpaturok sa puwet. Ngayon ang mali. Naalala ko tuloy yung joke na ano eh. Kanina lang eh, sabing ganun ng babae oh. Oh, Iha, anong sabi nung babae sa doktor, nagpa-check up siya sa clinic, sabi niya ganun, oh, Iha, anong may ipaglilingkod ko sa inyo? Dok, sabi. Nahiya po akong sabihin eh. Sige, wag ka nang sabihin mo na. Yung pangalan ng babae, Roque. Harry Roque. Pero hindi si Harry Roque ha, iba. Di si Harrieta Roque. So pumasok si Harrieta Roque. Sabing ganun, Dok, nahihiya po ako eh. Sabi, bakit? Pwede, nahihiya po talaga ako. Sabihin mo na, Iha, at tayong dalawa lang naman dito. Kasi po, yung ano ko po sumasakit eh. Alin na sumasakit? Yung puwit ko po. Yung puwit mo sumasakit. Sabi niya, opo. Baka madalas kang kauupo mo yan. Ay hindi po kauupo. Hindi po dahil sa pag-upo. Paano ka naman kasi po ang masakit po, bandaron po sa entrance eh. Sabi ng doktor, alam ko na. Kutya, biruin mo, exit yan. Ha? Hindi yan entrance. Tigilan mo katatawag ng entrance yan, giginhawa yung puwit mo. And, kasi nga naman, Harry, hindi naman, ikaw naman kasi Harry. Yan po eh. Hindi nga naman entrance. Exit yan eh. Dugyot kang hayop ka eh. Pag ang palabas yan dapat, hindi papasok. Ayan ha.
Baka si Harry okay. Oh, sige, sige. Si Harry okay.